Ka-Alpha Adventure Farms, magandang umaga, tanghali, or gabi sa inyong lahat. Itutuloy natin ngayon ang ating cattle farming series. Ang comment na ito ay galing kay Alvin Saginsin. So, Alvin, I'll just call you by first name ha, kunyari close tayo. No? My name is JC De Guzman of Alpha Adventure Farms. So, ito yung comment ni Alvin. Isang mapagpalang gabi po, Alvin Saginsin from Santa Cruz, Laguna. Tanong ko lang po, pag po ba ang isang bakang alagain, sobrang takaw kumain ng napier? May posibilidad po ba na magka-bloat siya? Sobrang takaw po kasi ng napier. Sobrang takaw po kasi ng napier ng baka ko. Salamat po. So, kinoment ni Alvin ito doon sa video na ang title ay ano at paano ang aking bank scoring system sa mga baka at bakit ko ito ginagawa. Papahapyawan ko lang yung title na yun. Ano? Kapag kasi nagpapakain ako ng baka, di ba may formula ako dyan? Hindi lang ako bigay ng ngunguyain ng baka. Kailangan alam natin kung ilang kilo ba dapat ang kakainin yan ayon sa kanyang timbang. Pag na-compute ko yon, hindi lang ako, naibigay ko na ha. Let's say sa computation ko, 30 kilos. Hindi lang ako maglalagay ng 30 kilos dyan, tapos sasabihin ko, uwi na ako. Bahala ka dyan, binigay ko na 30 kilos mo. Hindi ganon. Kailangan ang ibibigay ko ay una ayon sa kanyang timbang. No? Pangalawa ay ayon dun sa kanyang aggressiveness sa pagkain. Kasi kung based sa computation ko, 30 kilos nga at binigay mo yung 30 kilos, pero nakikita mo na nakaka-15 kilo lang siya araw-araw, anong gagawin mo dun sa natira? Hulaan ko ang gusto niyo, ang isasagot ninyo. Di iwan sa palanggana sa bunker, iiwan doon para kainin niya. Ayun ang akala niyo, hindi niya kakainin 'yon, no? Pagka pihikan ng mga baka. Kakainin lang niya 'yon kung talagang hindi mo siya bibigyan ng pagkain for the next 24 to 48 hours. No choice siya eh. Kakainin talaga niya yung tira niya. Pero kung may choice siya, hindi niya kakainin. No? Yun ang kahalagahan kung nung nagbibigay tayo ng pagkain ng hindi lang ng ayon sa kanyang timbang, kundi ayon din sa aggressiveness niya sa pagkain. And then, dahan-dahan mong dadagdagan yun hanggang sa umabot ka dun sa sagad na ideal na bigat ng pagkain na dapat niyang makain relative sa kanyang timbang. No? Gradual, tutulungan mo siya doon na maabot niya yon. Kasi ikaw din naman ang malulugi. Lugi saan? Sa feeds. Diba? Doon sa pagkain mo. Pagkain niya na ibinibigay mo sa kanya. Sayang yun, hindi ka feed efficient pagka ganun. Yung farm management mo hindi efficient, yung baka mo hindi siya feed efficient, which means losses on revenue pagka ganun. So napahapyawan ko yung title. Ngayon, pag-usapan natin itong tanong ni Alvin. Okay, so may baka si Alvin. Alvin, alam ko nakakatuwa na kapag ang alaga nating baka ay talagang ganadong-ganado, no? Yung binigyan mo na ng 2 palangganang napier, nung naubos niya yung ikalawang palanggana, parang wala akong ibinigay sa kanya. Parang gustong-gusto pa rin niya. Nakakatuwa talaga ang ganon, na nakikita mo yung alaga mo na wala siyang problema sa pagkain, sagana sa pagkain. Kasi may mga nakakwentuhan na rin ako na mayroong pambilit lahat-lahat pero yung pinapakain baka ayaw kumain. Problema nga rin naman yon, no? Now, dun sa tanong mo Alvin, kung hindi pa magkaka-bloat ang baka na masiba or matakaw, una, pag-usapan muna natin kung aware ka na ba doon sa kung gaano karami ang dapat nakainin ng bakang yan sa maghapon sa loob ng 22 hours. Bakit 22 hours lang? Kasi may 2 oras akong bakante yung bunker, yung mga palanggana. No? Para yung pagiging aggressive nila sa pagkain ay na-maintain. Naano sila, kumbaga 2 oras na bakante, pag ni-refill mo, aggressive sila ulit. No? Ngayon, kung aware ka doon na dapat ang kinakain ng baka ay 4% ng kanyang body weight on a dry matter basis, doon pa lang natin masasabi kung matakaw nga ba talaga sa napier yung baka. Kasi baka iniisip natin, naka 2 palangganang tinadtad na napier ang baka ko.
wow, walang kabusugan. Nung kinompute natin, halimbawa, lumito sa competition, yung inaakala natin walang kabusugan, talagang hindi pa pala siya busog. Dahil wala pa pala sa kalahati, yung 10 kilong kinain niya, doon sa dapat pala dyan makain sa maghapon. No? So, paano computation yan? Pull out ko lang ang calculator ko. Pagpalagay na natin may dugong Brahman ang baka mo, kaya may kalakihan, I'm going to make assumptions, Alvin, ha, para lang may pakita ko sa yung computation. Mag-fill in the blanks ka na lang pag nagsarili kang computation. No? Kunyari, 400 kilos ang baka mo. 400. Kukumpitin natin kung ano ba ang 4% ng 400. 400 multiplied by 0.04. 16 kilos. 16 kilos na dry matter ang dapat niyang makain sa loob ng 22 oras. Dry matter ito. Hindi natin sinasama yung katas ng Napier na kinakain niya. Ngayon, ang tanong, paano naman natin malalaman yung ano dyan? Kung ilang kilo ba talagang kainin niya, considering yung moisture ng Napier. Kasi hindi naman literal na abo, dry na yung Napier na kakainin niya, di ba? So, I'll make an assumption again. Kunyari, nasa 65% moisture yung Napier na pinapakain mo, 35% dry matter siya. So, ibig sabihin, itong 16 kilos ngayon, no, i-divide ko to by 0.35. So, ang lumabas, 45.71 kilos. So, ibig sabihin yan, Alvin, yung baka mo na 400 kilos ang timbang, kailangan niyang makakain ng Napier. Yan, yung pinapakain mong Napier na yan na may 65% moisture at 35% dry matter, nang sumatotal na 45.71 kilos sa loob ng magdamag. 22 hours, no? Ngayon ang tanong, teka, naguguluhan ako. Baka inisip mo, akala ko ba 16 kilos kanina? Tama naman, 16 kilos. Pero on a dry matter basis yun. Doon sa 16 kilos na yun, may moisture di ba? Yung Napier mo, mayroon siyang 65% moisture. So, kwentahin natin, isama natin sa kwenta. So, itong 45.71 kilos na to, pag minus natin dito yung 65% na katas ng Napier, ang lalabas dito ay 16 kilos na lang na dry matter. Okay? So, ganyan ang pag-compute. So, balikan ko yung sinabi ko kanina. Nakadalawang palangga ng Napier ang baka mo na 400 kilos ang timbang. Yung dalawang palanggana yun ay tumitimbang ng 10 kilo. 5 kilo kasi ang kasya sa isang palanggana. Halimbawa lang, no? I'm making assumptions. So, ibig sabihin yan, Alvin, takaw ka na dun sa baka mo, no? Pero, yung 10 kilong na ibigay mo pala sa kanya, ay ang layo-layo pa pala doon sa, para masabi nating matakaw siya. Ang layo ng 10 kilos sa 45 kilos na dapat niyang kainin. Bitin pa pala talaga siya doon. Basically, Alvin, ang pinapoint out ko lang sa video na to, ay yung kahalagahan nang nagko-compute tayo nung 4% ng kanyang body weight at inaalam din natin kung ano ba ang moisture or dry matter percentage ng pinapakain natin. Dahil kapag alam natin yung dalawang yon, yung timbang ng baka at saka yung moisture percentage ng pinapakain natin, magagawa mo na yung ginawa ko dito. At kapag nagawa mo ito, dun pa lang natin pwedeng sabihin sa wastong pamamaraan kung matakaw ba o hindi matakaw ang bakang pinapakain natin. Hindi natin pwedeng idaan lang dun sa tinatansya natin or yung kung ano ang feel, kung para ba sa atin ay mukhang matakaw na siya based on what we think, feel, or believe. Hindi po pwedeng idaan sa what we think, feel, or believe. Idadaan yan sa arithmetic talaga. No, Alvin? So, lesson number 1 muna yon, no? I'm hoping dati mo nang alam to para hindi mo na siya gagawin, no? Pero kung ngayon mo pa lang narinig ito, o at least may assignment ka, may iwawasto na natin yung way mo ng pagtatansya doon sa katakawan or kawalang ganang kumain ng baka mo.
Okay? So number 2, i-connect ko lang yung word na bloat, no? Kasi sabi mo kanina, magkaka-bloat ba siya? Kung ganun katakaw. Pagpalagay na natin na alam mo na itong ginawa kong ito. Tapos yung bakang yan, nakaka-50 kilo siya. No? Nakaka-50 kilo. Pagpalagay lang natin, no? Nakaka-50 kilo. If that's the case, then talagang matakaw nga yan. Lumampas ka ng 5 kilos eh. Ito recommendation ko. No? With that assumption na alam mo na itong computation kong ito at alam mo, aware ka na lumampas sa 5 kilo, my recommendation ay huwag siyang sanayin na lumalampas doon sa 5 kilos. I'll give you a few reasons bakit. Una, may cost yan yung lumampas ka ng 5 kilo. No? Kada gramo may additional cost yan. No? Kung nagbi-business tayo, and I think that's usually the reason bakit nag-aalaga ng baka ang isang tao ay gusto niyang kumita rin. No? Habang siya ay naglilibang. Hindi siya 100% naglilibang lang. Meron pa ring bahid yan ng magnenegosyo siya. No? Since may bahid ng pagnenegosyo ang pag-aalaga natin ng baka, gusto nating makontrol yung cost natin. Hanggat maaari, ang ginagastosan lang natin ay yung nararapat lang. At huwag tayong lumalampas doon kahit pa sobrang natutuwa tayo na gusto sana nating palampasin yung kinakain niya. Ang problema, na-satisfy yung tuwa mo, pero nabawasan yung dapat mo na sanang kita. Isipin mo na lang kung pakakainin mo ng 100 days yan, fattening, pero lumalampas ka ng 5 kilos sa dapat lang. Naku, ang dami nun. Ang laking halaga na nun. No? So, pagpalagay na natin nasa 22 to 25 pesos per kilo. Lagyan natin ng cost, 3 pesos per kilo. Lumalampas ka ng 3 pesos per kilo halimbawa ng napier silage mo. No? Lumalampas ka ng 5 kilo kada araw for 100 days. Ganun ang nangyayari. So, 3 times 5, 15 pesos per day. 15 times 100 days. Naku, 15 times 100 days. 1.5. No? Yan ang halaga nung lumalampas mong pagpapakain sa kanya na kung saan ang nakita mo lang, ang nakuha mo lang kapalit ng 1.5 ay yung satisfaction nung tuwa mo na matakaw ang inaalagaan mo. No? Kapag full-fledged business na ang pinag-uusapan, hindi na pwedeng ganon. No? So, kailangan i-control natin yung cost natin. Pangalawa, when we do this, kinokontrol natin yung cost natin sa kung anong tama lang, nape-prevent din natin yung chances of acidosis o yung bloat na tinatawag. No? Minsan kasi kapag kahit na sanay na ang alagang hayop natin, kapag talagang matakaw siya, no? Lumalampas doon, no? Doon sa dapat niyang kainin. No? So, nagkakaroon ng additional risk tayo doon na mag-occur yung bloat. No? Ayaw nating mangyari yon kasi minsan ginastosan mo na yung may medicate dun sa bloat niya, no? Nataranta ka na't lahat-lahat, napa-absent ka na sa trabaho because you'll have to attend to your cattle. Ang ending na matay pa halimbawa. Ang daming damages ang nangyari. So mas maganda doon lang tayo sa kung ano ang sakto. No? Sa mga malalaking farm, hindi uubra yung magde-decide ang farm manager, farm supervisor, or cowboy na dagdagan ko nga ito, no? Nakakatuwang tingnan eh, no? Yung nasisimot niya, dagdagan ko pa nga ng 1 kilo, ay naubos niya. Ay, dagdagan ko pa, kalahating kilo na lang, dagdagan ko pa. Hindi po pwedeng mag-decide ng ganun-ganun lang, no? So, that's it, Alvin, ano? Ganun yun ang input ko dun sa tanong mo kung hindi ba magkaka-bloat ang baka mo na matakaw, no? Pasensya ka na ha kung hindi ko siya sinagot ng rectang yes or no, na ang dami ko pang mga dinaanang mga topics na kailangan talaga na pag-usapan ng mga yon kasi
kung hindi ka aware doon sa may mga kinocompute pa pala, ibig sabihin, magko-continue lang yung paggamit mo ng salitang matakaw, or malamya kumain, pero hindi mo na iuugnay doon sa mathematical computation para masabing matakaw ba or malamyang kumain ang baka. No? So, ganyan talaga sa animal science, no? Ito yung kursong merong math pa rin. May mathematics pa rin sa animal science na to. No? So, kung meron kang follow-up question or kung sa tingin mo merong ibang anggulong gusto mong hingan ako ng opinion ko or comment ko regarding doon, comment mo lang sa video na to at on my free time, sasagutin ko yan. Okay? Alvin, I hope na-satisfy ka dun sa sinagot ko sa tanong mo. At if you find it helpful at sa ibang mga nakikinig dito, kahit hindi kayo si Alvin sa Ginsin, meron akong iniwang link sa description ng video. Iiwan ko rin siya sa comment section. Ipipin ko siya doon. Pabor naman, pahingi naman ako ng mga testimonials o reviews ninyo patungkol sa mga ginagawa kong ganito. Kung paano kayo natulungan ng ganito, paano kayo, how do you find this pieces of information useful sa inyo, sa inyong mga farm. Pahingi ako ng mga feedback or testimonial sa inyo dyan sa Google link na nasa description at comment section ng video na to. Maraming salamat. Again, this has been JC De Guzman of Alpha Adventure Farms.